Cooperative learning sa pagtataya sa panitikan. Ang cooperative learning ay isang estratehiya sa pagtuturo na kung saan ang mga mag-aaral ay nagtutulungan upang matuto at makamit ang layunin sa pagkatuto. Sa panitikan, maraming paraan para magamit ang cooperative learning. Una, pwedeng magkaroon ng pangkatang pagsusuri ng isang maikling kwento gamit ang dulog tulad ng feminismo at sociological. Sa ganitong gawain, nagtutulungan ang mga miyembro ng grupo para mas maintindihan ang mga elemento ng kwento ayon sa napiling dulog. Pwede rin gamitin ang jigsaw method, kung saan nahahati ang akda sa iba't ibang bahagi at ang bawat miyembro ay may sariling parte na aaralin. Pagkatapos, ituturo nila ito sa mga kagrupo nila. Dahil dito, lahat sila ay may ambag sa kabuuang pag-unawa sa kwento. Isa pa ay ang role-playing o dramatization ng mga bahagi ng kwento. Sa pamamagitan ng pag-arte ng eksena, mas naiintindihan ng mga mag-aaral ang damdamin ng mga tauhan, ang tema ng kwento at ang kabuuang mensahe nito. Ginagamit din ang group reporting sa pagsusuri ng iba't ibang elemento ng kwento. Dito natututuhan ng mga estudyante ang pakikipagkomunikasyon na nakikipagtulungan din sila na matuto kasi natututuhan nila yung tungkol sa panitikan dahil nalalaman nila yung iba't ibang impormasyon at iba't ibang idea. Having choices sa pagtataya sa panitikan. Dito, may karapatan ng mga estudyante na pumili kung paano nila gusto matutunan ang iba't ibang asignatura sa paaralan at kung paano nila ito ma-absorb sa kanilang mga sarili. Ang panitikan ay may isasagawa sa iba't ibang paraan, kagaya na lamang ng pagpapapili sa mga mag-aaral sa iba't ibang dulog sa kung paano sila matututo sa isang panitikan. Maaari itong isagawa ng isang guro dahil bukod sa ito'y magbebenepisyo sa mga mag-aaral, magbebenepisyo din ito sa mga nagtuturo sa kanila dahil bukod sa ginagawa ito ng mga mag-aaral o binabasa, ito rin ay kanilang isinasagawa. Pangalawa naman ay maaaring bigyan sila ng iba't ibang klase o sa iba't ibang klase ng anyo ng pagsusulit, kagaya na lamang ng pagbibigay ng aktibidad, kagaya ng pagsulat ng lathalain, pagsulat ng sanaysay, paggawa ng infographics o vlog tungkol sa isang akda. Sa pamamagitan nito, masusubok ang kakayahan ng mga estudyante hindi lamang ang kanilang kaisipan, maging ang kanilang paggawa ng malilikhaing gawain sa iba't ibang paraan. Ngayon naman, bilang kasunod, mahalaga na ang pagpili ng panitikan sa having choices ay ang interes ng mga bata. Bakit nga ba? Meron kasi sa pag-aaral na sinabi na sa pag-aaral ng panitikan ay mas nagiging boring yung turing ng mga bata o mas naboboard yung mga bata. Kaya dapat makuha natin yung interes nila. At para makuha natin yung interes nila, kailangan natin pumili ng mga panitikan na maaaring makapukaw o panitikan na talaga namang tugma sa mga interes ng bata. Nang sa gayon, magiging atentibo sila sa pakikinig at nang sa gayon din, mas magkakaroon sila ng malawak na kaisipan. Ang cooperative learning ay nagbibigay diin o kolektibong pagkatuto sa mga mag-aaral kung saan ay nagtutulungan sila ng paano umakalaan ang pag-unawa sa panitikan. Samantala ay nagpapakita ito ng interpersonal learning na nakakabuo ng critical thinking o pag-iisip na nakakatulong sa kanila, na ang pagbibigay din ng choices o pagpipilian sa mga mag-aaral ay nagpapalakas ng individual ng pagkatuto kung saan ito ay nakakatanggap sa informasyon o pagproseso ng pagtututo nila sa ganitong paraan. Sa pagtuturo at pagtataya sa panitikan, mahalaga ang paggamit ng cooperative learning bilang estratehiya. Sa pamamagitang ito, ang mga mag-aaral ay pinagsasama-sama sa pangkat upang magtulungan sa pag-aaral at pagsusuri ng mga akdang pampanitikan. Hindi ito simpleng group work lamang, kundi may mahahalagang elemento tulad ng positive interdependence kung saan ang tagumpay ng bawat isa ay nakasalalay sa tagumpay ng buong grupo. Meron ding individual accountability upang matiyak na bawat miyembro ay may contribution, at mayroon din tayong tinatawag na face-to-face interaction na nagpapalalim ng pag-unawa sa mga aralin sa panitikan. Sa pagtataya naman ng panitikan, mahalaga rin ang pagbibigay ng having choices o pagpipilian sa mga mag-aaral. Ito ay nagbibigay
nagbibigay ng kalayaan sa mga estudyante na pumili ng paraan ng kanilang pagtataya na pinakaangkop sa kanilang kakayahan at interes. Sa ganitong paraan, mas nagiging makabuluhan at epektibo ang pagtataya dahil naipapakita ng mga mag-aaral ang kanilang pag-unawa sa panitikan sa paraang komportable sila. Sa kabuuan, ang kombinasyon ng cooperative learning at having choices sa pagtataya ay nakatutulong upang maging mas aktibo ang mga mag-aaral sa pagkatuto ng panitikan, mapalalim ang kanilang pag-unawa at mapaunlad ang kanilang kakayahan sa malikhaing pag-iisip at pagtutulungan.